Gaano na po katanda ang Basilika po ng Taal? Ang Basilika ng Taal ay tinayo nung unang beses nung 1575. Yun ang nakalagay po doon sa marker na nakalagay doon sa pintuan ng Basilika. 1575 siya itinayo ng mga Augustinian friars sa bayan ngayon ng San Nicolas. Sino po noon, yung San Nicolas, Santa Teresita, Lemery, Agoncillo, at saka ito ay lahat yun ay kaparte ng Taal. So ang unang lugar niya ay doon, pero nung 1754 nung sumabog yung Taal volcano ay nasira yung buong bayan ng Taal doon sa lugar na yon. So, ang naiiwan na lang doon ay yung ruins ng lumang basilika. So itong makikita niyo yung struktura ngayon dito ay itinayo nung 1755 hanggang 1785. Bakit po nilipat po dito? Well, una nasira nga yung unang struktura, tapos nung lumikas yung mga tao, dito sila tumakbo kasi mas mataas na lugar ito. Kaya dito na nila itinayo yung bagong bayan ng Taal nung panahon na yon. Totoo po ba na ito po ang pinakamalaking basilika? Yes, ito ay kinikilala as the largest Catholic Church sa Southeast Asia. Sa tingin niyo po, magtatagal pa po ito? Itong basilika? Siyempre naman, kung nakatagal na siya ng 400 plus years, siguro naman ay inaano natin na magtatagal pa siya ng another 400 years, no? Culturally speaking po, sa tingin niyo may impact po ang basilika na to sa Taal as a city? Yes, ito talaga ang pinaka-symbol ng bayan ng Taal. Pag sa karamihan po ng mga turista pupunta dito, ito talaga ang pinupuntahan nila. Ito ang kinikilalang parang icon ng bayan. Aside from the mga heroes, pero ito talaga ang pinakamagandang tourist attraction dito po sa bayan. Okay na? Ano po ang history po ng Taal Basilica? History. So actually, itong Taal Basilica kasi, bagay hindi naman ako historian. Ito ay napulot ko lang sa mga sabi-sabi o istorya ng mga matatanda. Kasi noong araw, itong Taal Basilica, actually hindi naman diyan nakatayo yan eh. Nakatayo yan sa ang lumang simbahan noon ay nakatayo sa San Nicolas. Yun ang unang simbahan. So ngayon, pumutok kasi yung bulkan ng Taal. Kaya lumipat ang simbahan dito sa Taal. Yan mismo. So ngayon, ang kauna-unahang naging pari dyan noong una is si Padre Agustin de Albuquerque, no? He is Agustinian na priest, no? Siya ang kauna-unahang pari dyan. Ang unang naging destinadong mga pari niya, mga Agustinian. Kaya mapapansin ninyo, doon sa loob ng simbahan, yung mga design niya ay merong nabahiran ng Agustinian na design, no? Sa loob ng simbahan. Kasi iba-iba yan eh. Katulad nung Balayan, ang unang naging pari diyan ay mga Franciscan, si Padre Francisco de Santa Maria. If I'm not mistaken, kung hindi ako nagkakamali. So yan. So itong simbahan na ito ay ginawa ng mga unang Pilipino, at itong pagkayari dyan ay hindi basta mga bato kundi mga adobe kung tawagin. Itong adobeng ito ay makapal, at yung adobe galing sa ilalim ng dagat. At ang paniniwala namin, yung mga unang Pilipinong gumawa dyan ay maraming nagbuwis ng buhay. Sapagkat napakataas ng simbahan, ang pinagtataka namin dyan kung bakit ito'y naging matibay. Ang alam nila dyan, ito'y hinaluan ng mga klaro ng itlog at ng apog. Yun ang ginamit dyan. At napakakapal. At ang isa sa pinagtataka namin, kung mapupuntahan niyo yung simbahan, may ibinabang pinakamalaking bell. Yung pinakamalaking bell na yan, yun ang pinagtataka namin kung bakit ito na itaas. At 3 taon o 2 taon na kakaraan, ibinaba ito. Yung pinakamalaking bell. Makikita ito sa harap ng simbahan.
So yun ang yun ang nalalaman kong kasaysayan ng simbahan. Ewan ko kung gusto mo ring tanungin sa akin yung mga naging milagro diyan kasi ang ating patron saint ay si Saint Martin de Tours. Nung ako'y grade 6, yun ay mga 1994, nagkaroon ng milagro. Kasi naniniwala sila na si San Martin ng Tours ang siyang naging tagapagbantay ng bayan ng Taal. At nung araw, pumuputok ang bulkan ng Taal, pero itong town ng Taal ay hindi nagagalaw. At noong 1994, ang San Martin ng Tours ay nakita ng mga estudyante ng isang public school na nangangabayo daw sa gitna ng ulap. Nasa ulap nangangabayo. At ito ay bumaba daw sa isang school. Ang school ngayon ay yung tinatawag na Taal National High School. Nung araw ang tawag niya is Building 3. Building 3. No. Itong tabi ng simbahan ng Taal, ang tawag niya is Building 2. Yung public school, yung elementary, ang tawag is Building 1. So Building 2 yung Eskwela Pia, Building 3 naman yung sa Taal National. At sa Taal National, doon nakitang bumaba yung kabayo ni San Martin. At may nagpatotoo na itong naglilinis ay nakita nila na wala yung imahe ni San Martin sa loob ng simbahan. At may nakapagpatotoo doon ng mga bata na nangangabayo doon si San Martin. Yun ay lang mga milagro ni Saint Martin of Tours na siyang patron saint ng Taal. Yun. Meron po bang allocation ang city government Para maipagawa po ang simbahan. simbahan? Actually, we have a separation of the church and the state. Hindi kasi hindi pwedeng siguro kung ang diyan kung bibigyan man ng tulong ang simbahan, edi yung sa sariling bulsa na lang ng mga tao. Ng punong bayan o ng katulad namin mga officials. Pero yung maglalagay tayo ng pondo dyan, hindi naman pwede yun kasi yun ang nakikita ka. Pero pagdating sa tourism, tumutulong kami. Gaya halimbawa noong pagpasok ng mga turista, so itong simbahan ng Taal, siyempre sila ay merong mga kinokolekta rin na halimbawa ay yung pag-akasyatore, meron silang hinikayat namin yung mga tao na pumunta sa bayan ng Taal. At talaga namang hindi napapahiya ang bayan ng Taal, ang ating LGU, kasi pagdating sa tourism, nandiyan ang simbahan ng Taal, the biggest church in Asia. At yun, nagiging rin nila yan, nagiging nakakakuha sila ng pondo yan pagka pumupunta yung mga turista. Yan. Finally po, malaki po ba ang significance para sa inyo po ng Basilica? Sa akin, pagdating sa ganyang bagay, in terms of faith sa pananampalataya, nakikita namin talaga ang bayan ng Taal ay matindi ang pananampalataya at debosyon pagdating sa aming patron saint at pagdating sa mga prosesyon, kita namin ang bayan ng Taal, lalong-lalo na itong mga taga-Taalenyo, novena, Feast of Saint Martin. Actually, meron nga kami pinagmamalaki dito na fluvial parade ng ating Our Lady of Quaysasay. So bukod kasi sa simbahan ng Taal, may tinatawag tayong Shrine of Our Lady of Quaysasay na nakatayo sa ilalim, no? Sa ilalim ng hagdan-hagdan. Kung tawagin yung hagdan-hagdan na yun is Saint Lorenzo Ruiz Steps. So tuwing December 8 ng gabi, may tinatawag kaming fluvial parade. No? Pinoprosesyon namin mga labir ng Quaysasay at lumilibad sila sa Ilog Pansipit papunta dito sa bayan ng Taal. Faith, yung pananampalataya ang nakikita namin ng mga tao dito. At isa pa, one thing nalimutan kong idagdag, itong aming patron saint si Saint Martin of Tours, merong ginawa ang simbahan na bagong tradisyon na ginagawa ng mga taga-Taal, yung tinatawag naming paglipat, no? Kung hindi ako nagkakamali, ang tawag doon ay paglipat o paglikas. Itong Saint Martin of Tours ay dinadala namin sa San Nicolas, yung ruins, no? Sa San Nicolas, dinadala namin doon bilang pag-alaala ng paglipat ng simbahan, no? So, yun.
nakita ko na ang bayan ng Taal, ang mga taga-Taal, ang Taalenyo, bagamat sila'y pumupunta at nakatira sa ibang lugar, na nag-migrate na sa ibang bansa, sa ibang lugar, kapag ka dumadating ang kapistahan ni St. Martin of Tours, umuuwi sila para lang makiisa sa celebration. Yeah. Para sa ano po yung nalalaman yung history po tungkol sa Basilica po? Talking about the Basilica of St. Martin de Tours, in our viewing, Taal Church is the oldest church in the Philippines. I think it was been 1721, I think. And the comfortable drive from Manila here is 2 hours and 30 minutes. Yes, siyempre sa aming mga tiga-Taal, yun ang number 1 na tourist spot namin dito. At sa tunay lamang, well-preserved historical treasure dating pre-Spanish time. At kami mga tiga-Taal ay proud pag dinadalaw ng ibang mga tiga-ibang bayan. At wala man ako napapakinggan na masama para sa amin dahil ang nagmamanage ng simbahan, si Father Monsignor Madlambayan ay cooperative sa mga dadating na tao at talagang they do their best para mapaunlad ang Taal Church. Masasabi niyo po ba na madasalin ang mga tao po ng Taal? Sa tingin ko, even though sabihin natin generation, madasalin pa rin ang mga tiga-Taal. At isa sa pinagmamayabang namin ay ang aming patron, Santo San Martin. Dahil sa, siguro we can compare what happened to other towns or whatever happened to other countries. Pero hanggang sa ngayon, Taal o the Batangas ay wala pa kaming masasabing naging aberya. Basta yun ang isa sa may pinagmamayabang namin, pinagmamalaki dito sa bayan ng Taal, ang St. Martin de Tours. Tuwing kailan po ang fiesta? We are celebrating the town fiesta every December 8 and 9. December 8 is Our Lady of Kaysasay. But we are celebrating St. Martin de Tours every November 11. Para sa inyo po, ang Basilica po ba ay magtatagal? Yes, but po, siyempre, dahil nga sabi ko nga sa inyo, sa magandang pinapakita ni Monsignor Madlambayan, pinipreserve and preservation na ginagawa niya sa simbahan, hindi siya nagpapabaya. Sa ngayon, meron ulit siyang pinagagawa, yung additional na gagawin sa Tagiliran. Yes. At ang isa pa, yung makikita ninyo sa ngayon, being a chairman ng tourism, yan ay pinangungumbida sa dyan namin. Dahil sa nakikita naming sipag ng aming Monsignor Madlambayan, ibig daw masipag siyang mangolekta, pero masipag din siyang magpagawa ng simbahan. Especially kung pupunta kayo sa konbento, makikita natin yung how he preserved the antiques inside the convent. Maraming pong salamat, Konsehal Eddie Legaspi.